Mahalagang parte po ang ebidensya sa ating pagtatanong because again, in the province of Negros Oriental, back in 2022, when she ran for office as Vice President together with the President, magka-allies po kami with this group. And ayaw po natin na sasabihin na kini-question natin yung kanyang intensyon. Kaya nga, alas mo siya dati, pero ngayon, hindi na. Sinisiraan mo na. Dahil takot na kayo. Dahil pag magiging siyang presidente, titigil na yung money natin dyan. Ayaw ni BP Sara doon. Yung mga kurakot, ayaw niya yun. Kaya nga, ang galit ngayon kay BP Sara, yung mga taong kurakot. Madam Chair, hindi po ako lawyer. Pero sa tingin ko po, what I am about to say has something to do with the security, not just of the province of Negros Oriental, but in a bigger scale, the whole country in general. Wow! The Vice President and the alleged mastermind of my husband's murder appear to share a common connection through attorney Ferdinand Topacio. Nako. Mga kababayan, baka ito daw din si BP Sara. Isa sa mga dahilan ito bakit napaslang itong si Digamo. Patay tayo dyan. O dito natin makita mga kababayan ha. Yung walang katapusang pagpangalap nila ng ebidensya. Bakit umabot ito sa punto nito? Si Tibis at sa Digamo ikukunik na kay BP Sara. Hindi na to patungkol sa impeachment. Patungkol nito sa paninira. Kulang pa yung paninira ni Trillanes, paninira ni Madriaga, paninira ni De Lima, paninira sa Makabayan Black. Lahat na gusto na nilang halos na lang buong Pilipinas aalukin na nila na oy sabay-sabay na tayong siraan natin ang Vice Presidente. Pero kahit pa paano mga kababayan, pakinggan natin dito si Madam, bigyan natin to ng pagkakataon. The lawyer of Mr. Teves and a known ally of the VP. We also learned Dito natin makikita mga kababayan ha. Pag ikaw isang abogado tapos may isa kang pinapanigan, konektado na yung tao sa'yo. Pag halimbawa, may kabarkada ako, parehas kami may asawa, close friend kami, ibig mo sabihin, ang asawa rin namin, may relasyon sila? Or ako, may asawa ako, tapos may barkada ako, magkabarkada kami, close kami, konektado din sila? Ang gulo. visited Mr. Teves while he was in jail. At first, there were different reports about that visit. Later, it was clarified that the visit was indeed of Mr. Teves, according to SILG Remulla. However, during a Justice Committee hearing, Congressman Chel Jokno raised a serious concern that the purpose of that visit may have been related to harming Mr. Madriaga.
a witness to this case. Dito lang natin makita mga kababayan ha. Halimbawa ako, sinisiraan ako ng isang taong nakakulong. Ano bang dahilan napuntahan ko siya? Na doon naman siya nakakulong sa facilities ng gobyerno. Papayag kaya yung mga gwardya doon na dalawin ko yung ibig sabihin kalaban ko at sasaktan ko siya? Papayag yun? Dito mga kababayan, sa bansa natin sa Pilipinas, lahat na mga opisyales, lahat na mga pulis, alam na kung sino ang vice presidente. Alam na kung sino si Madriaga. Pag ang vice presidente magbisita sa kulungan at hanapin si Madriaga, sabihin pa ng mga gwardyano, oy Madriaga, hindi daw, hinanap ka ng kalaban mo. Dito mga kababayan, maniwala kayo dito sa sinasabi dito ni Digamo? Di kaya to, di ba yung sinasabi sa may sinasabi yung Brief 18, itong 18 marriage, na bawat daw hearing itong mga yung committee dito sa Kamara, may mga supri daw na malalaki. Pumunta doon sa kwarto sa isang congressman din at may bitbit ng mga supri. Pagka rin to pasipag dyan mag-attend sa committee, lahat siguro na mag-attend dyan sa committee na bumabanat sa vice presidente, may supri. Kaya nasa matindi pangangailangan pa siguro to si Madam. Okay. Magkano yun? Yung estimate nila dahil sila naglagay ng pera, tag 2M daw yun. Di lang tayo sigurado. Basta yun ang may sabi sa Sabi sa, kung i-review nyo yung video sa 18 Marines, andyan yun. Even a possibility that this is true. This is really very alarming. Until now, we have not heard any clear explanation from the VP. There was an interview that she was asked whether or not the visit indeed took place. And the answer was brushed aside, and I think what she said was hindi niya kilala si Madriaga, but did not answer directly whether or not she went to visit Teves in jail together with his lawyer. As the second highest official of the country and someone who plans to run for the highest position, Diyan kayo takot. Ito lang mga kababayan dahil yung nagsabi na si VP Sara na tatakbo siya bilang Pangulo sa 2028, di ba nagsusulputan na yung kung sino tatakbo, may mga tandim-tandim na, ito mga piyangklawan, kung sino-sino, walang effect sa mga tao. So ibig sabihin, wala pa silang matibay na kandidato sa 2028 na pwedeng itapat sa vice presidente. Kaya, ito ang gagawin nila. Demolish, destabilize the vice president. Durugin si VP Sara. Ito nang ginawa. Ito nang ginawa dito ni Digamo. Dagdag to
a clear answer. Ganito po kasi yun. When my husband was murdered, kayang gawin ito ng isang politiko. At mas lalong kaya itong gawin ng walang katakot-takot kung ang backup ng isang taong may kilalang assassin ay isang taong nakapwesto sa ikalawang pinakamataas na posisyon. Oh, point out na talaga niya si VP Sara. So, ibig sabihin, yung pagkamatay ng asawa mo, kasangkot si VP Sara. So, si VP Sara ang mastermind sa pagpatay ni Digamo. When my husband was murdered, kayang gawin ito ng isang politiko. At mas lalong kaya itong gawin ng walang katakot-takot kung ang backup ng isang taong may kilalang assassin ay isang taong nakapwesto sa ikalawang pinakamataas na posisyon ng ating government. We have also heard statements made publicly that included threats against other officials. Some may say these were said out of emotion, but for families like ours who have experienced real violence, we cannot take such statements lightly. We know that words, especially from powerful people, can have real consequences. That is why we are asking for clarity, truth, and accountability. In fairness to the Vice President, since she is not present today, maaari ko ba pong i-direct yung aking mga katanungan to the National Bureau of Investigation? You may proceed, Honorable Digamo. Wow! Wow! NBI Director, sir, may I know of the current status of the investigation regarding the reported jail visit po? Well, nag-imbestiga po kami dyan dun sa visit na yan, and we have established that on 2 occasions, Vice President Sara Duterte visited the BJMP in Campagong Diwa, initially trying to visit Ramil Madriaga, but we were informed by Madriaga that ayaw niyang humarap. At the same time, nung nangyari yon, ang pinuntahan niya ay si Arnie Tevez po. May ebidensya po ba tayo? Kasi palagi nating sinasabi, dapat may resibo. In fairness to the VP, we need to show to the public na hindi lang po ito gawa-gawa na statement na nag-visit siya, hindi lang ito sinisiraan siya, kaya Hindi pa ba yun paninira? Madam? Hindi pa yung paninira, ha? Hindi pa. she visited. Maaari po kaya nating ma-include bilang evidence or pieces of evidence proof that indeed there was a visit that took place? It was confirmed by the then jail warden po doon. Ano bang krimen pag mo bisita ka? May krimen bang mangyari pag magbisita ka? May impeachable bang offense pag bumisita ka ng kalaban mo? Tanong lang ho dito. Pagaliwa, kalaban mo nasa kulungan. Bibisitahin mo. May criminal liability ka ba? Anong batas ang linabag mo dyan pag pagbisitahin mo yung kalaban mo?
requesting for the CCTV even before, but Nasaan yung CCTV record? Maghanap pa. Ang tanong, meron bang CCTV? Baka sa oras na yon, patay ang CCTV. Wala kayo makuhang ebidensya. So, ang mayari dyan, walang resibo, gawa-gawa lang. na may official report po kami na nangyari yung pagbisita. And we are also nag-issue kami ng subpoena to get the logbook po ng mga bumisita rito. Mahalagang parte po ang ebidensya sa ating pagtatanong because again, in the province of Negros Oriental, back in 2022, when she ran for office as Vice President together with the President, magka-allies po kami with this group. And ayaw po natin na sasabihin na kini-question natin yung kaniyang intensyon. Kaya nga, alas mo siya dati, pero ngayon, hindi na. Sinisiraan mo na dahil takot na kayo. Dahil pag magiging siyang presidente, titigil na yung money natin dyan. Ayaw ni Bibi Sara doon. Yung mga kurakot, ayaw niya yun. Kaya nga, ang galit ngayon kay Bibi Sara, yung mga taong kurakot. Sa amin na, who live in Negros Oriental all our lives, napakahalaga po ng ebidensya na maipakita para hindi po sasabihin na meron tayong kinikilingan o we are just trying to destroy or to yung pagsabihan siya ng hindi tama para po maliwanagan ang aming taong bayan in Negros Oriental kung ano talaga yung real score po dito. Kasi po, if I may say this further, we have kasama po namin ng mga biktima who are also loyal supporters of the VP. Yung the kind who will really bring placards for her. O tapos, anong koneksyon dyan? Sumusuporta pala eh. Bakit ngayon bigla kang balimbing? Sinisiraan mo na. Wala ka naman makita na si BP Sara pa nga ang sinisiraan ni Madriaga. Tapos yung bumisita siya doon, halimbawa, bigyan natin kung totoo yung sinasabi, bumisita si BP Sara. Ano bang masama doon? Nagwala ba si BP Sara doon? May nabalita ba tayo na nagpunta sa BJMP si BP Sara kung saang kulungan yung mga hinayupak na yon? Si Tibis at saka si Madriaga, saang kulungan sila yon? Halimbawa, napunta doon? Halimbawa, si Tibis, politiko yon. Congressman yon. Alam mo yung mga politiko, sa panahon ng pagtakbo ni BP Sara, natural. National politician si BP Sara. Diba, lumalapit kahit papaano, yung tao na kukulong na, porkit pa nakukulong, hindi mo na kayang bisitahin? Ano bang masama doon? Halimbawa, hindi niya bibisita siya kay Madriaga. Baka nagkataon lang. Dito lang mga kababayan sa akin lang itong opinion. Baka, pag dating ni BP Sara, kahit si Tibis ang sadya ni BP Sara, baka natanong, baka may nagsabi, dito rin na kulong si Madriaga. Andito pala si Madriaga. Puntahan natin. Sabi, wag na. Sige, punta si Tibis na lang. Total si Tibis naman yung sadya natin dito. At yung pagbisita niya kay Tibis, ano man masama doon? Magkakilala naman sila, pareha silang politiko, madam. Lisyosa din to si madam Pero alam mo natin dito mga kababayan itong mga sinabi-sabi dito,
Hindi to basta-basta to eh. Bakit lumitaw to si Digamo dito sa impeachment ni Bibi Sara? Dahil sa taong bayan, dito sa mga ordinaryong Pilipino, hindi na nila malalason. Maliban lang sa mga vlogger na bayaran. Ito sila, hindi naman to sila vlogger, itong nasa kamera. Pero mga bayaran. At hanggang dito lang po mga kababayan, dito po si Rene Bay hanggang sa muli nating video. Salamat po, mabuhay ang Pilipinas.